Pinakilos na ng Bureau of Internal Revenue ang lahat ng mga opisyal ng ahensya para sa kampanya kontra sa paggamit ng mga pekeng PWD identification cards. Maituturing umano na tax evasion scheme ang nasabing gawain kung saan nagdulot ito ng 88 bilyong pisong pagkalugi sa gobyerno. Narito ang balita ni Creselyn Catarong. Tututukan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagsasagawa ng nationwide crackdown laban sa pagbebenta at paggamit ng peking Person with Disability o PWD identification cards. Ayon kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., ipinag-utos na niya sa mga opisyal ng BIR na makipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang paggamit ng mga peking PWD ID. Nalaman natin na laganap ang paggamit o pagbebenta ng mga PWIDs na wala naman talagang kapansanan. Kaya naman inutos natin na mas maging stricto tayo dito at tutukan ang kalakaran dito para masigurado natin na yung mga lehitimong mga PWDs lang talaga ang nakakapag-avail ng diskwento na to. Sa Lumagi, humigit kumulang 88 bilyong piso ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa mga gumagamit ng peking PWD IDs noong taong 2023 pa lamang. Bukod dito, malaki rin daw ang epekto nito sa mga negosyante dahil nawawalan din sila ng kita rito. Sa ilalim ng Republic Act No. 10754 o ang Act Expanding Benefits and Privileges for Persons with Disability, ang mga PWD ay exempted sa value-added tax o VAT at may karapatan sa minimum na 20% diskwento sa mga serbisyo sa mga hotel, restaurant at recreation center. So, ibig sabihin yan, imbis na nagagamit yan sa mga proyekto ng ating gobyerno at ang talagang nakikinabang ay yung mga PWDs, ay itong mga manloloko ang nakikinabang dito sa 20% na to. At again, nawawalan ang mga negosyante at ang gobyerno ng pondo para sa infrastructure projects natin. Kaugnay dito, tiniyak ng pamunuan ng BIR na may criminal liability ang mga nagbebenta at gumagamit ng peking PWD IDs. Kapag nahuli, ay pwedeng makasuhan ng mga ito ng kasong kriminal, pagmumultahin at maaaring makulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.